Sa kabila ng mga hindi matapos-tapos na chismis tungkol sa hiwalayan nila ni Daniel Padilla at mga pamimintas sa aktres ng mga marites at buzzers, deadma lang ang aktres dahil sa rami ng blessings na dumarating sa kanya ngayon. Naniniwala nga ang netizen at followers ni Catherine sa kasabihang, "You can never put a good man down." Sa katunayan, muling nagbunyi at nag-ingay ng palakas-lakas sa social media ang fans ni Catherine. Aba, 18.3 million na ang followers niya sa Instagram. Bigla itong tumaas. Nito lang October 1 ay nalampasan ng Asia's Phenomenal Superstar ang 18 million followers at makalipas ang mahigit isang buwan ay muli pa itong nadagdagan ng bilang. Ibig sabihin malakas lalo pang dumami ang mga taong interesado sa aktres sa kasagsagan ng chikang hiwalayan nila ni Daniel Padilla. Si Catherine pa rin ang pumapangalawa kay Ann Cortez na may 19.8 million sa listahan ng mga artistang Pinoy na may pinakamaraming Instagram followers. Ang bongga nga ni Catherine dahil tuloy-tuloy ang blessing na dumarating sa kanya. After ng successful movie na A Very Good Girl na sinasabing muling nagpapabalik sa sigla sa movie industry, sunod-sunod na ang shooting niya at renewal ng product at endorsement. Parami rin ng parami ang branches ng kanyang bagong high-end nail salon and spa na glow up. Bukod pa ito sa mga nauna niyang business ventures na Cut and Nails at Barbero Blues. Hindi naman mababakas sa mukha ni Catherine ang malungkot kasi grabe ang suporta ng kanyang pamilya. Super close ng aktres sa kanyang mga magulang na sina Mami Men at Daddy Teddy Bernardo at tatlong nakatatandang kapatid. Noong isang araw lang ay nag-girl banding sina Kat. At kaya nga panatag ang mga kaibigan at fans ni Catherine na hindi ito maapektuhan ng kaliwat kanang intriga ay dahil sa kanyang solid na relasyon sa kanyang pamilya at walang puknat na trabaho. Sa walang panahon si Catherine para mag-center at maging nega sa buhay nila. Nakakaloka na ang mga napabalita tungkol sa hiwalayan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Pati usapin sa pera ay may mga naglalabasa na rin. May mga malalapitan nga sa dalawa ang umalmas sa isyong yon. Ilang tao na rin na malapit sa dalawa ang tinanong na tila clueless sa isyong pinalabas ng iba. Isang malapit din kay Mami Men Bernardo ang nagsabi na never nagkwento sa kanya ang nanay ni Catherine tungkol sa isyong binawi na ng kampo ng dalaga ang sosyo sa negosyo with Daniel. Pero kung ano man ang isyo kina Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay hayaan sila na lang ang magbigay ng opisyal na pahayag. Ang tungkol sa Katniel na humor dahil Daniel at Catherine Bernardo, pinagpapartihan na ang mga negosyo. Ako, talaga nga namang nakakalungkot itong chika na ito, pero how true na sa dami-rami ng mga partnership pagdating sa negosyo, pag natapos pala ang relasyon, manatapos na rin ang partnership professionally. Dahil nasa agap na balita ni Madam Christy Fermin na nag-uusap na di umano ang mga abogado ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo kaugnay sa mga negosyo na sosyo sila. Ito ang sabi ni Madam Christy and ito naman po ay nakarating sa amin na sa ngayon pong mga panahong ito ay nag-uusap na po ang mga abogado ng dalawang kampo. Kasi nga po, marami pong negosyo na magkasosyo si Daniel at saka si Catherine. Maraming business sa sila ay sangkot, diba? At ayan nga ang sinabi ni Madam Christy kahapon sa kanyang episode ng Showbiz Now na sa ngayon daw ang nangyayari yung abogado ni Catherine at ni Daniel, inaano na ngayon yung halaga ng mga ipinuhunan nila sa kanya-kanyang negosyo na pinagsaluhan nila. So kapag po ganyan, nagbabawian ng investment, ano ang ibig sabihin nun? Ayun nga naman ang mga pagtataka mo, kung totoo nga naman ang nangyayaring usapan with the lawyers ng pagpapartihan ng mga shares sa mga
partnership sa businesses. Ano nga ba ang resulta nun? Ibig sabihin, di ba, ayaw mo na, di ba? Ayaw mo na makipagkasosyo, ayaw mo na makipag-usap or whatnot sa dati mong nakarelasyon. Marami kasi sunod-sunod talaga na mga balita, mga hearsay, kumbaga, dahil wala namang direct confirmation from Katniel, di ba, Catherine Bernardo and Daniel Padilla themselves na alam mo naman yun na wala bang pagde-deny at wala ding confirmation. Diba, again, kasi yung lagi natin sinasabi si Chikadoras, napakadali lang naman i-deny ang mga aligasyon. Diba, na sinasabi, hindi po kami hiwalan. Tigilan nyo na ang mga ganyan. Diba, not direct na may mga ganoong statement, which is napakadali lang naman sabihin. Kung totoong, alam mo yon sila pa rin. Pero dahil nga nananatiling tahimik pa rin ang dalawang ito, walang official statement or whatnot, mapapaisip ka talaga na, ay, baka nga naman totoo ang mga napag-uusapan ngayon na legit na hiwalay na ang Katniel. Kahit sabihin natin nung lately lang, bari nakita natin ang video na nagsasayaw ang dalawa, maaaring civil lang sila dahil sinasabi naman ng mga ka-teletabloid, bakit daw hindi naghahawak kamay o ganoon, parang hindi na sweet, parang may boundaries. Tapos ngayon, Mare, di ba, umaabot na ang mga chika, di ba? Siyempre, ito ay mga source, di ba? Well, again, di naman kumpirmado, pero may mga source kasi nagsasabi na abogado na ang mga nag-uusap tungkol sa pagpaparte-parte ng mga shares investment sa kanilang mga businesses na sosyo sila. Anong say mo dyan, Mare? Alam mo, Mare, yan ang napakahirap sa totoo lang. Kung talagang totoo, kung talagang hiwalay na itong si Daniel at Catherine, ito yung next level na usapin na talagang medyo madugong pag-uusapan nila ito. Kasi syempre, hindi biro yung magparte-parte ng negosyo, lalo na at syempre, hindi pa naman sila kasal. Hindi pa sila mag-asawa. Hindi kagaya kapag mag-asawa na kasi kayo, madaling yan. Madaling hatiin, as in 50-50, di ba? Kasi conjugal property yan. Bilang ito, partners pa lang naman sila, like on-screen and off-screen, mga jowa, partners, ganun. Ganun pa lang naman ang labeling nila. Medyo marami-rami at talagang madugo ang magiging partihan dyan. Ilang porsyento aabot. Kaya, alam mo, kung totoo man ang chismis at talagang pinagpaparti-partihan na ang negosyo, sana maging maayos. Kasi after nyan, Mari, after mapagparti-partihan ng negosyo, kung totoo man, yung kumakalat na chika na yan, hindi pa natatapos ang usapin dyan. Kasi merong maghahabol pa dyan, ay, bakit ganito lang? Bakit 50%? Hindi daw talaga yan usapan yan. Oo, di ba? Oh well. So, Let's see ang mga susunod na kabanata. Diba kasi, so far, naririnig ko lang na may mga parinig sa social media ay yung mother ni Daniel Padilla, diba, na si Carla Estrada. Correct. So, alamin natin kasi for sure, dadating din ang panahon na magsasalita itong dalawang to, kanilang kwento tungkol sa totoong mga nangyari. At sana linawin na, diba, for the sake of fans. Di ba, Mare? Kasi mahirap yung sinusuportahan nyo kayo from the start up until now. Tapos, di ba, official statement man lang kung ano nga bang katotohanan o hindi. Para matahimik na rin ng mga fan Di ba? Para peace of mind. Kumbaga. Ayun na lang. Totoo yan, Mare. Naku, abangan pa natin yan sa mga susunod na kabanata, kung ano ang mga follow-up